Tinalakay ng Senate Committee on Basic Education ang ilang panukalang batas na naglalayong mapalakas ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Kamakailan, pinag-usapan ang mga hakbang laban sa bullying, proteksyon para sa mga student-athlete, pagpapalawak ng guidance counseling at mental health services, at regulasyon sa paggamit ng internet at mga gadget sa eskwelahan. Isinagawa ang pagdinig kasunod ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga estudyante kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22. Nabanggit din ang pagkasawi ng dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University sa isang team building activity sa Aurora. Ayon sa komite, layunin ng mga panukala na makabuo ng mas ligtas at mas suportadong kapaligiran para sa mga mag-aaral sa buong bansa. Samantala, binigyan diin ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino ang pagtutuon sa mas maayos na sahod, pagpapataas ng produktibidad at pagtitiyak ng kahandaan sa long-term career para sa mga manggagawang Pilipino. Kasunod ito ng inilabas na resulta ng May 2026 Labor Force Survey kung saan 95.2% o 49.63 milyong Pilipino ang may trabaho nitong Mayo kumpara sa naitalang 48.89 milyon noong Abril. Naitala naman ang 4.8% o 2.5 million individuals na walang trabaho na mas mataas kumpara sa 2.41 milyon noong Abril. Dahil dito, pagtutuunan anya ng DOLE ang paglikha ng mas maayos na sahod at dekalidad na trabaho upang mas mapalakas ang pagpapaunlad ng kasanayan, mapalawak ang oportunidad sa trabaho at maihanda ang mga manggagawa para sa mga demand ng umuusbong na labor market. Sa pamamagitan nito, matitiyak din ang paglago ng ekonomiya na magdudulot ng mas sustainable at inclusive na livelihood para sa bawat Pilipinong manggagawa. Sa ibang balita, nanawagan si Senator Risa Hontiveros na huwag munang putulan ng kuryente ang mga consumer na tumututol sa umano'y maling meter reading ng Meralco. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Isinusulong ni Senador Risa Hontiveros ang panawagan kasunod ng mga reklamong nakatanggap umano ng mataas na singil sa kuryente dahil sa maling meter reading. Binanggit din niya ang isang naiulat na kaso kung saan sinisingil pa rin ang isang bahay kahit nakapatay ang circuit breakers habang wala ang pamilya. Nakalaunan ay inaming bunga ng pagkakamali ng meter reading. Sa kasalukuyan, pinayuhan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga kumukwestiyon sa kanilang bill na magbayad muna under protest upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang inimbestigahan ang reklamo. Ayon naman kay Hontiveros, hindi makatarungang obligahin ang mga consumer na magbayad ng pinagtatalunang halaga kung may lehitimong batayan ang kanilang reklamo. Nananawagan din ang senador sa ERC na tiyakin ang mabilis, patas at epektibong pagresolba sa mga billing dispute upang maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer. Kasabay nito, sinabi din ni Hontiveros na magsusumite siya ng isang resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang mga naiulat na kaso ng maling meter reading at pag-aralan ang mga posibleng reforma sa umiiral na consumer protection mechanisms. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsya na ng Metro Manila Film Festival ang unang batch o ang 4 na pelikulang kabilang sa 52nd edition ng festival na ipapalabas sa sinehan ngayong taon.
Una rito ang family drama film na Second Miracle in Cell Number 7 ni Noel Crisostomo Naval na prequel ng MMFF 2019 entry na Miracle in Cell Number 7 na pinagbibidahan ni Aga Mulak. Kabilang din fantasy drama na Amir na pinagbibidahan ni na Argus Aspiras, Dennis Trillo, Will Ashley at Glyza De Castro sa direksyon ni Zig Dulay. Isa rin ang horror thriller film ni Joey De Guzman na Haunted Carnival kung saan bida sina James Reid, Fiang Smith, Julia Barreto, John Arcilla at Maricel Soriano. Habang ang ika-4 na inanunsyo ay ang tambalan nina Vice Ganda at Vic Soto na pinamagatang The Greatest Showdown sa direksyon ni June Robles Lana. Samantala, inanunsyo rin ni MMDA Chair Don Artes ang pagpapatupad ng hindi lalagpas sa 299 pesos na presyo ng ticket sa MMFF sa panahon ng festival period, habang maaari pa umano itong bumaba lalo na sa mga probinsya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.